Matapos makapasok sa Hinebra, nanatiling tahimik si Stephen Holt sa issue. Pero ngayon, inilabas niya ang salobin sa nangyaring trade sa pagitan ng Barangay Hinebra at Terra Firma. Sinabi din niya na madali pero mahirap ang nasa poder ng popular na koponan. Si Coach Josh Reyes, inihayag naman ang kahandaang pasukin muli ang World Cup matapos talunin ng Indonesia sa patuloy na ginaganap na FIBA Under-18 Asia Cup. Posibleng sandalan para makuha ang slot sa World Cup. Inihayag din ni Coach Josh. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pag-subscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang pambihirang pagkakataon, inilabas ni PBA Rookie of the Year Stephen Holt ang katotohanan sa nangyaring trade na ayon sa kanya ay hindi niya inaasahan. Narito ang kanyang pagbubulgar. Tutukan natin si Stephen Holt sa report ni Homer Sison sa Spain. Mas nabigla ako. Talagang hindi ko alam na ipagpapalit nila ako hanggang sa nalaman ko katulad ng iba. Pabalik na ako dito sa Manila mula sa Amerika Biyernes ng gabi. Bumaba at nagising kinabukasan sa trade. Grabe, wala pala siyang idea sa nangyayari nung time na yon hanggang sa malaman na lang niya na iba na yung isusuot niyang jersey sa muling pagbubukas ng PBA. At ayun, sa Hinebra na nga siya naglalaro ngayon. Yung kampanya niya ngayon meron siyang statistics na 7.6 points, 7.6 rebounds, 3.5 assists at 2 steals. Hindi na rin masama, di ba, para sa isang newcomer. Okay na rin, pero syempre umaasa yung management na mas tataas pa yan. Malaki kasi inaasahan sa kanya ng Gene Kings Yun ang dahilan bakit nila ibinigay si Sistan at si Pringle sa Terra Firma na sa ngayon wala pa rin panalo sa loob ng 4 na laban. Medyo minalas pa ata sila sa import ngayon. Si Anthony Hester, 2 lang kinamada niya sa huling laban. Mabigat, di ba? Tapos hindi lang yan, si Wami Chongson, base sa balita, hindi pa rin pwede maglaro. Ganun si Carino. So sabay-sabay or sunod-sunod ang hindi magandang nangyayari sa Terra Firma. Okay naman si Pringle at si Sistan, pero hindi sapat yun para maipanalo nila ang laban. Kailangan ng buong grupo para manalo yung team. At dahil nasa poder na siya ng Hinebra, naibulalas din niya kay Homer Sison ng karanasan habang naglalaro sa kanyang bagong koponan. Tanong, ano ang masasabi niya sa paglalaro sa popular na team? Tutukan natin si Stephen Holt sa report ni Homer Sison sa Spain. Masaya maglaro ngayon sa harap ng mas maraming crowd kumpara nung huling season. Sa Paradox, mas madali at the same time, mas mahirap ang trabaho ko. Nakakalaro ko kasi yung mga magagaling na players. I can't lose sight and be on the offensive end. Laging andun yung effort ko sa depensa. Kailangan ko lang maging agresibo at gumawa ng play. Well, obvious naman na iba talagang maglaro kapag alam mo or kasama mo ang napakaraming fans. Walang duda yan. Iba kasi dala niya sa player Parang mas nabubuhay ang dugo ng player kapag alam niya na marami ang nag-cheer sa kanya. Yun ang bentahe talaga ng Hinebra. Unfortunately sa ngayon, 2 na ang talo nila, 1 pa lang ang panalo. Ngayong gabi, 7:30, kalaban nila ang NLEX. Yung NLEX, malakas din ngayon yan. 3 na panalo nila sa 4 na laban. So meaning, masusubukan ulit sila ngayong gabi kung kakayanin nilang gulpihin ang grupo ng NLEX. Taas ng moral nila or nung NLEX kasi huling binakbakan ng grupo ang SMB at hindi basta-basta panalo nakuha nila doon. Dumaan sila sa isang OT. Yes, overtime sa SMB. Mabigat, di ba? Yung SMB powerhouse na yan. Lahat pwedeng kumamada pero ginulat nila. So haharap talaga ang Gene Kings sa isang mabigat na laban ngayon. Habang haharapin ng Gene Kings ngayong gabi ang NLEX, muli namang pinatunayan ng Gilas Pilipinas Youth sa pamamahala ni Coach Josh na kakayanin nito ang mga kapitbahay sa Asia nang pataubin nito ang Indonesia sa score na 75-48 sa patuloy na ginaganap na FIBA Under-18 Asia Cup 2024. Tanong, ano ang nasa isip at goal ni Coach Josh Reyes? Tutukan natin si Coach Josh sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Ang goal is mag-qualify tayo sa World Cup. Inaasahan namin na makita namin ang aming mga sarili sa pagtatapos ng tournament at alamin na wala tayong naiwang anuman. Okay, so base kay Coach Josh, sisiguraduhin nilang nagawa nilang lahat ng paraan para mag-qualify sa World Cup. Medyo mabigat yon, di ba? Pero yun ang goal ang makapasok ulit sa World Cup katulad ng ginawa nila sa nagdaang Under-17 World Cup na ginanap sa Turkey. Hindi naman imposible actually, lalo na ngayon nagtala na sila ng panalo versus Indonesia kahit wala ang high flyer at top scorer ng Shaba sa Shaba qualifiers nitong nagdaang July na si Andy Hemau. Actually, ang laking kawalan ni Andy, pero tingin naman natin, medyo hindi pa nararamdaman ng Gilas Youth ang kanyang kawalan kasi nga, pulbos ang nakuha ng Indonesia sa grupo ni Coach Josh. Siguro mararamdaman natin ang kawalan niya sa laban ng Gilas sa host na Jordan. Gaganapin po yan mamayang alas 12:30 ng madaling araw, September 4 po yan Matapos ang Jordan, isusunod naman nila ang New Zealand. 2 bale ang medyo mabigat na laban, pero wala namang imposible. Lahat posible, lalo na at mataas ngayon ang moral ng team dahil sa naitalang panalo.
Again, mataas ang goal ni Coach Joss pero walang imposible. Pwede mangyari at siyempre, pwede ring hindi. Depende yan sa ilalabas nilang performance sa susunod na laban. Sa patuloy na paglalahad ni Coach Joss, ibinigay nito ang tila sa asandalan nila para tuluyang makuha ang slot patungo sa FIBA Under-19 World Cup 2025 na gaganapin sa Switzerland. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Joss sa report ni Kinito Henson sa PhilStar. Mas matangkad at mas athletic tayo ngayon kumpara sa ating kupunan sa Under-17. Hindi ganun ka-skilled pero mas matindi at mas may depensa. May konting haba at wings tayo at susubukan natin gamitin yan para mapunan yung taas natin sa frontline. Mahusay din tayo sa takbuhan eh. So dito sa mga sinasabi ni Coach Joss, although aminado naman siya na hindi sila ganun ka-skilled, at least mas may depensa silang posibleng pumalag sa mga kalaban nila dito sa FIBA Under-18 Asia Cup na kasalukuyang ginaganap sa Amman, Jordan. Sa tingin naman natin, positibong-positibo siya, which is maganda yon kasi kahit maraming distraction like yung mga maiinit na issue patungkol sa kanyang pananatili sa Gilas Youth bilang head coach, parang tingin natin hindi niya masyadong binibigyan ng attention yon. So tama yung strategy niya kasi hindi niya kailangang isipin ng lahat ng yon. Ang kailangan niya sa ngayon is mag-focus lang siya sa gagawin niyang strategy sa loob ng court, partikular sa laban nila sa Jordan at sa New Zealand. Yung laban sa New Zealand, gagawin yan ngayong September 6, 9:30 PM po yan. Hopefully, talunin nila ang dalawang team na nabanggit. Base rin kasi sa mga lumabas na balita nitong nagdaang araw, babase ang SBP sa magiging resulta ng kanilang kampanya sa Jordan. Malalaman daw dyan kung mananatili siya o hindi dito sa Gilas, Pilipinas. So guys, maraming salamat.